Yan po ang nangyari sa'tin. Ngayon, sino po apektado niyan? Ang unang, may epekto po diyan, 'no, ang una pong apektado niyan, magiging 13 na po sila, magiging legit na po si Sherwin. Okey na rin yun na legit na lang. Pero ang una pong maapektuhan niyan yung Blue Ribbon Committee hearing. Siyempre mabubura na po si Senator Marcoleta, mabubura na po si Pia Cayetano. So ano na po, si Sherwin Tulfo na po, Sherwin Tulfo, si Erwin Tulfo na po ang, legit na Blue Ribbon. Kung siya na po ang legit na Blue Ribbon, wala na po kayong aasahan na magkakaroon pa ng matinong flood control investigation. Sasabihin ko po sa inyo, yung una't huli na nila yan. Kita mo ngayon yung announcement ni Tulfo, ni Erwin Tulfo. Baka hindi po kayo nakapakinig sa mga nagdaan po nating vlogs. Eto po ang pahayag mismo ni Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, tututukan umano ng kanyang Blue Ribbon ang posibleng anomalya sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao dahil sa lindol. Ano po ang tututukan? Sinabi po ba tututukan ni Erwin Tulfo yung flood control? Hindi po. Tututukan yung, posibleng anomalya. Ano pa, hindi pa po hindi po nila alam kung may anomalya talaga. Posibleng anomalya pa lang. Opo, yung nagtatanong po 'pag 13 na ba sila wala na hindi na po, Senate President si Senator Alan Cayetano. Siyempre 13 na, 13 lang po ang kinakailangan. Pero gano'n pa man, tatanggapin na po nila Cayetano 'yan kasi may isang salita naman yata yata may isang salita naman yata si Cayetano. Wala na po siyang magagawa, maski po yung mga kakampi niya magagalit kung hindi niya po tatanggapin na sila na po uli yung minority. Okey. Ang una ngang, casualty ang unang casualty po nito, yun pong Blue Ribbon Committee o yung subcommittee ni Senator Marcoleta na tumututok po sa flood control. Ngayon, total senador ka pa rin naman ng bayan, Erwin Tulfo, hindi ka naman senador ng, mga loyalista at mga dilawan. Isa lang po pakiusap namin bilang Pilipino, puwede ba kung hindi wala ka namang balak na imbestigahan yung flood control, panatilihin mo na lang yung subcommittee ni Senator, Rodante Marcoleta. Wala ka namang balak na mag-imbestiga, palabas lang yung investigasyon mo, eh. Nag-imbestiga ka, nanawagan kayo ng Blue Ribbon Committee hearing para sabihin na sinungaling yung 18 Marines. Pero siyempre hindi po natin aasahan 'yan dahil yung mga tulpo, sagad-sagaring tuta. Kasi kung hindi kayo tuta, mag-iimbestiga kayo sa flood control, pinakamalaking sabagay sawa na kami kapapakiusap diyan sa mga 'yan. Kung ano na lang, may 2028 pa naman, eh. O ngayon, ano po ang gagawin nila kasunod? Tapos na po sila rito, mababawi na nila, same na lang 'yan. Hindi rin sila mag-iimbestiga diyan, okey. So, ang inaasahan po natin wala na naman po, goodbye na naman po sa Blue Ribbon Committee hearing. Maaaring mag-hearing po 'yan mga lindol. Alamin siguro ni Erwin ano ang pinagmulan ng lindol, et cetera, et cetera.
Pero never na po na magiging seryoso ang usapan diyan. Saan ka nakakita ng hearing na yung nag-aakusa, yun ang inaakusahan? Yung mga tinuro ng mga nag-aakusa, walang gustong magpatawag, walang alam po ninyo, simple lang, eh. Sabihin niyo ayaw umattend ni Martin, eh. Wala na bang wala bang mga tauhan si Martin na na puwede niyong padaluhin? Kung ayaw po ni Martin na dumalo, yung mga tinuturo po na tumanggap para kay Martin, pumunta po kayo ro'n. Kasi po hindi po basta-basta nakakapasok diyan sa Forbes Park, 'di ba? Tuturuan na kita, Erwin Tulfo, kung hindi uubra si Martin, mag-ocular inspection kayo. Oh, kung totoong hindi nagde-deliver 'yan diyan sa Forbes Park, malilito po 'yan. Hindi po nila alam kung saan sila pupunta. Huwag niyong pagamitin ng Waze. Ituro nila kung saan nila, papaano. Pagka paniwala yung sinasabi, paniwalaan niyo. Hindi po yung magpapatali kayo, ayaw ni Martin, eh. So, wala na tayong magagawa. Eh, di pumunta kayo ro'n, mag-ocular kayo, o saan tayo dito? Paano kayo nakapunta riyan? Sige, i-describe niyo sa'min. Walang gamitan ng Waze 'yan. Kasi matatandaan mo na 'yan, eh, yung mga driver once na napunta na ro'n, eh. Oh, tapos, asan diyan, papaano binuksan yang gate, papaano gano'n. Eh, lindol na lindol na, eh. Eto po ang kasunod niyan, akala niyo ba natatapos yan dito? Oh, kasi lahat po 'to bago sa kanila lahat, eh. Yung panggigipit po sa mga senador, ngayon lang po nangyari yan na ginigipit yung mga senador. Wala po sa kasaysayan ng Pilipinas na yung mga senador ay nagpapadaig sa mga kung sino. Noong araw ang lahat ng senador, gano'n talagang tingin nila sa sarili nila. Pangatlo sila sa pinakamakapangyarihan. Presidente, bisepresidente, mga senador. Eh, dito parang yung mga senador natin parang mas mataas pa yung usaa, eh. Kita niyo po, napanood niyo na ba yung kay Robin na, "Wag mo namang, itutulak yung ating mga bisita, Brad." Sabi ni Robin Padilla. "Mga bisita natin 'yan, Brad." Usaa yun, naroon ang senador. Dapat sa inyong mga senador talagang panindigan niyo yung mga ganyan po ang iboboto natin dapat, hindi yung mga senador na dahil sa kawalan ng kakayahan, susunod-sunod na lang kung sinong amo. 'Wag na po tayong bumoto ng senador na magagaling lang po sa mga away mag-asawa. 'Wag na tayong bumoto ng senador na magagaling lang po sa kodigo, walang kakayahang magsalita. Yan pong mga ganyan, yung mga kakulangan po. Yung mga senador po na maraming kakulangan, wala talaga silang kakayahang maging senador. Prone po yan lagi na tagasunod, prone po yan na nadidiktahan. Kasi walang alam, eh. Maging mapanuri po tayo. Nakita niyo yung lineup nung ano, Duterte? Yung lineup na yun, matatalino lahat, magagaling lahat. Sayang, kasi ba't ko ba iboboto 'to, hindi ko naman kilala 'to si Lambino, hindi ko naman kilala 'to si Mata, hindi ko naman kilala 'to. Pucha, porket hindi niyo kilala, di dun kayo sa kakilala niyo. Samantalang ito si Tulfo, naku, okey 'to, isumbong kay Tulfo 'to. O tignan niyo ngayon,
Sino yung numero unong mga tagasunod? Mga Tulfo. Etong sila Lacson at Soto, dati na mga senador 'to, mga ano 'to, mga macho man 'to, eh. Mga anti-corruption 'to, isama ko na 'to. Kaysa naman dito kay Bondoc, eh, di ko naman gaanong kilala pa 'to si Bondoc. Di ko naman gaano kilala 'to si Rodriguez. Yan ang inabot natin. Umamin kayo, sinisingit niyo talaga sila. Yung mga isiningit ninyo, yan yung yan yung perwisyo natin ngayon. Yan ang pumiperwisyo sa'tin. Okay. So, unang biktima nito yung flood control investigation. Mabibinbin na hindi lang po mabibinbin, talagang mawawala na naman. Okay, ikalawa po. Ako eto nakikita ko, nakita nila ganyan lang pala. Ilan ba kailangan natin? Una isisingit nila, mukhang hindi naman dapat, 16. O 'di ba ngayon po pinapalaganap na ng mga congressman. Ganyan po sila nagsimula nun, eh. Yung mga congressman po, pinasimulan nila, "Ha, 11 days? Ginastos yung 125 million, 11 days? Paano nangyari yun?" Mga ganun lang sila nagsimula, 'di ba? Ngayon full blown, talagang ginawan po nila. Inuna na nilang iniisip, i-impeach si VP Sara. Gawan niyo ng paraan para ma-impeach si VP Sara. Sinimulan diyan sa lintik na 125 in 11 days. Dumating po dito sa Mary Grace Piatos at kung ano-ano ng sanga-sanga na. Nung nagalit na si VP Sara, pati yung galit ni VP Sara, demanda na sa kanya. Ngayon po, tinatry nila na pababain yung bilang ng senador para makonvict si VP Sara. Conviction po ni VP Sara ang habol nila. Pero mahihirapan po sila diyan. Dahil marami po diyan kahit po nasa kampo nila. Halimbawa si Chis Escudero tsaka 'tong si Joel Villanueva. Kahit po magiging kampo na yan ni Sherwin, dahil sila po ay mga tatakbo po sila na senador sa 2028. Siyempre, papakitang gilas na naman yan. Boboto para kay VP Sara yan. Yan dalawa na yan, si Chis Escudero tsaka 'to si Joel Villanueva. Si JB Ejercito dahil ayaw niya na yung pagkaka-impeach sa tatay niya, boboto rin yan laban sa impeachment. Si Zubiri, paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niya sa impeachment. Tignan natin kung may boto siya. So ang posible po na bumoto mula dun sa hanay nila ay 4 agad. O di kabawasan pa yun. Oh. Pero yun na nga, baka ang tuloy-tuloy na pressure, kakasuhan namin kayo, hinahanapan namin kayo ng kaso. Mahirap po yan. Madali po kasing napapasunod yung mga magnanakaw. Kakasuhan ka namin, "Ay talaga? Sige baliktad na ako." Mga takot makasuhan dahil mga magnanakaw. Hindi po ba? Sino po ba mga takot makasuhan? Yung mga magnanakaw.